Mainit ang sikap ng araw nang dumating si Lito sa gilid ng ilog, kung saan naroon ang lumang kubo ng kanyang lola Sela. Tulad ng dati, binungad siya ng amoy ng tuyong damo at pawisang lupa, at ang panatag na lagaslas ng tubig sa likod ng bahay. Musika ng kanyang pang-araw-araw na buhay sa loob ng 7 taon. 7 taon na siyang iniwan sa pangangalaga ni Lola Sela mula nang misteryosong nawala ang kanyang ama. At ang kanyang ina naman ay napilitang manilbihan sa kabilang bayan bilang kasambahay. Sa una, gabi-gabi siyang umiiyak. Hinihintay na bumalik ang mga magulang. Umaasang isang araw ay maririnig niyang muli ang tinig ng kanyang ama o mararamdaman ang yakap ng kanyang ina. Pero habang lumilipas ang panahon, natuto siyang tumahimik. Ang pag-iyak ay napalitan ng pagguhit. Ang mamatanong sa puso niya, naging mga larawan sa papel. Ngayon, 16 na taong gulang na siya, ahimik pa rin. Ngunit mas sanay na siyang magtago sa kanyang imahinasyon kaysa magsalita ng totoong nararamdaman. Lito, sigaw ni Lola Sela mula sa loob ng kubo, sabay tunog ng basyong tasa ng salabat sa mesa. Iakyat mo na yang mga dala mo. Linisin mo rin yung silid sa itaas, nasa likod ang walis at basahan. Ho, maikli niyang tugon. Dala ang lumang bayong na may kargang bigas, asin at ilang delata. Tumumo siya papasok sa bahay. Sa bawat yapak sa sahig na kawayan, umuugong ang matagal nang kilalang tunog, ang kaluskos ng tahimik na kabataan. Pero sa araw na ito, may kung anong bumabalot sa hangin, parang may inaasahang darating. O marahil, may matagal nang naghihintay. Sa loob ng kubo ay walang nagbago, ang amoy ng kahoy na naluma sa panahon. Ang kandilang natunaw na pero nakatayo pa rin. Ang kupas na larawan ng kanyang lolo Temyong at ang lumang radyo sa sulok na matagal nang hindi gumagana. Lola, aniya, habang pinupunasan ang mesa, di mo pa rin pinapalitan ang mga gamit dito? Tiningnan siya ng matanda, sabay ngiti. Bakit ko papalitan? Bawat piraso niyan may pinagdaanan. Kapag binago mo ang lahat, baka pati alaala, mabura. Napayuki si Lito. Kahit luma at maalikabok, ang kubo ay tahanan pa rin. Simple lang ito, pero dito siya tinuruan ni Lola Sela kung paano mabuhay kahit salat sa pera. Dito rin siya unang natutong gumuhit, ang paraan niya para mafatakas sa bigat ng loob. Pag-akyat niya sa itaas para linisin ang silid, napansin niyang may napausling bahagi sa ilalim ng kama. Isang bahagi ng telang may habing bulaklak. Hinawi niya ang alikabok at inilabas ang lumang baul na hindi niya pa nabubuksan kahit matagal na siya rito. Mapurol ang kahoy, may bitak sa gilid. Tila hindi ito binuksan ng maraming taon. Maingat niyang inangat ang takip. Walang laman sa unang tingin hanggang sa mapansin niya ang isang panig. Hindi ito pangkaraniwang banig. Ang habi ay parang sinulid ng gabi. Makinis, malamig sa kamay, at sa bawat sulok ay may burdang bituin, buwan, ulap, at mga simbolong hindi niya kailanman nakita, kahit sa mga kwentong pambata. Lumapit ang liwanag mula sa siwang ng bubong, at sa pagsayad dito sa tela, parang may kumislap sa pagitan ng mga sinulid. Napakurap si Lito, parang humihinga ang banig. Lola! Sigaw niya mula sa itaas. Ano po ito? Maya-maya, pumanhik si Lola Sela, nakapamaywang at may dalang tasa ng salabat. Ay, nahanap mo na pala, sabi niya, kasabay ng isang malalim na buntong hininga. Banigyan ng lola ko pa. Sabi nila, may mahika raw yan. Mahika? Tanong ni Lito, nag-aalangan pero tila kinikilabutan. Anong klaseng mahika? Ewan ko, bata pa ako nung una kong nakita yan. Hindi yan ginagamit sa pagtulog, itinatabi lang. Pero may mga gabi raw dati na kusang lumilipad yan, lalo na kapag bilog ang buwan. Sagot ng matanda, tila ba inaalala ang isang alaala na gustong bumalik pero natatabunan ng panahon. Hindi nakaimik si Lito. Tiningnan niyang muli ang banig. Habang sinisinagan ito ng liwanag mula sa siwang ng bintana, napansin niyang kumikislap na ito, mga maliliit na sinag na tila kumikindat sa kanya. Teka lang, parang humihinga. Bulong niya sa sarili. Halos hindi makapaniwala sa nakikita. Ha? Tanong ni Lola Sela. Wala po, agad niyang sagot.
habang pilit binabaliwala ang kutob sa dibdib. Ngunit kahit anong pilit niyang iwaksi ang pakiramdam, may kung anong misteryo ang unti-unting gumagapang sa kanyang isip. Parang may tumatawag sa kanya mula sa loob ng banig, hindi boses, kundi pakiramdam. Isang malalim, malamig na haplos sa kanyang isipan na nagsasabing, simulan mo na. Kinagabihan, habang nakahiga siya sa lumang silid at pinadmamasdan ang banig sa sahig, hindi siya makatulog. Ang banig ay tila kumikislap pa rin, at ang mga burdang hugis bituin ay parang gumagalaw. Tumingin siya sa bintana, bilog ang buwan. Tahimik ang buong paligid, maliban sa munting huni ng mga kuliglig sa labas. Lito, bukas magpupunta tayo sa bayan. Kailangan mo nang mag-enroll, sabi ng kanyang lola mula sa kabilang kwarto. Opo, sagot niya. Ngunit hindi ang pag-aaral ang laman ng isip niya, kundi ang banig. Ang mahiwagang panig na tila may hinandang lihim na matagal nang natutulog at nayo'y nagising. At sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang kakaibang damdamin, hindi takot, kundi pananabik. Tila may panibagong pahina ang kanyang buhay na nais nang mabuksan. Kinabukasan, ginising siya ng liwanag ng araw na tumagwis sa siwang ng bintana. Bahagyang amoy ng usok mula sa kusina ang umabot sa kanyang ilong. Isang palatandaan na gising na si Lola Sela. Nag-unat siya at dahan-dahang tumingin sa banig na nakalatag pa rin sa sahig. Wala itong dalaw, ngunit parang nandoon pa rin ang kakaibang init sa paligid nito. Isang presensyang hindi niya maipaliwanag. Panaginip lang ba ang lahat kagabi? O totoo nga na matbuhay ang banig? Nagbihis siya at bumaba. Inabutan niya si Lola na nagsasali ng sabaw ng lugaw sa isang mangkok. Magandang umaga, La. Magandang umaga rin sa'yo. Kumain ka muna bago ka lumabas. Ani Lola, sabay abot ng tinapay at itlog. Tutulungan ko po sana kayo sa gawaing bahay mamaya. Pwede, pero mamitas ka na muna ng bulaklak. Yung puting bulaklak sa gilid ng ilog, gagawin kong pampahid sa tuhod ko. Wala na akong langis. Opo. Lola, pwede ko po bang ilabas yung banig? Pahanginan ko lang para matanggal ang alikabok. Tumango si Lola. Sige, basta wag mong hahayaang mabasa. Maingat na kinuha ni Lito ang banig mula sa silid. Bila may kaba sa kanyang dibdib. Habang binababa ito, parang may dalang bagay na hindi lang basta gamit, kundi isang tagpuan. Sa silong ng kubo, isinabit niya ito sa ibabaw ng kawayan, kung saan tinatamaan ng sinag ng araw at simoy ng hangin. Pinagmasdan niya ito sandali. Ang mga burda nitong hugis buwan at bituin ay tila kumikislap pa rin. Bagamat banayad, parang humihinga. Makalipas ang ilang minuto, kinuha niya ang basket at bumaba patungong ilog. Naglalakan siya sa makitid na daan na may mga damot, wild na bulaklak na sumasayaw sa hangin. Tahimik ang paligid, wala ni isang tao. Ang tunog ng mga ibon, lagaslas ng tubig, at mga huni ng kuliglig ay tila bumubuo ng isang awit na matagal nang nakalimutan ng mundo. Pagdating niya sa gilid ng ilog, lumuhod siya at nagsimulang mamitas ng mga puting bulaklak na may 5 talulot at mahinang bango, ang paboritong halamang gamot ni Lola. Habang iniisa-isa niya ang pamimitas, napansin niyang may isang bulaklak na mas maganda kaysa sa iba, mas maputi, mas kumikintab, parang perlas sa liwanag. Dinampot niya ito at igala sa kanyang palad. Ito siguro ang huling pitas ko para ngayon. Ngunit sa hindi inaasahang iglap, nadulas ang bulaklak mula sa kanyang kamay, bumagsak sa lupa, at sa pagyuko niya para damputin ito, hinipan ito ng hangin. Tuloy-tuloy, paakyat, patungo sa silong ng kubo, kung saan niya isinabit niya ang banig. Uy, sandali lang, sabi ni Lito, pero hindi niya inakala na may mangyayaring hindi niya sukat akalain. Pagdating niya sa ilalim ng kubo, nakita niyang ang bulaklak ay huminto mismo sa ibabaw ng panig. Sa halip na malaglag o maduro, ito'y dahan-dahang lumutang, paikot, tila sinasayaw ng di nakikitang hangin. Nanlaki ang mata ni Lito, at sa isang iglap, ang buong banig ay kumislot, parang gumising. Hindi posible to, usal niya, ngunit bago pa siya makatakbo o makapagsalita,
Isang mainit at malakas na bugso ng hangin ang tumama sa kanyang katawan. Parang may humigop sa kanya paangat. Ang mga paa niya'y biglang nawala sa lupa. Hinablot siya ng liwanag at hangin at bago pa siya makapaghanda, lumulutan na siya sa ere. Lola, sigaw niya, sabay kapit sa gilid ng banig na ngayon tila may sariling isip. Lumilipad, umaangat, tumatakas mula sa daigdig. Habang tumataas siya, ang mga bubong ng bahay at ang mga sanga ng punong kahoy ay nagiging maliit, parang laruan. Ang ilog ay naging isang makislap na linya. Ang mundo ay unti-unting lumalayo at siya ay papalapit sa isang bagay na hindi niya pa alam. Samantala, mula sa bintana ng kusina, may narinig si Lola Sela na kakaiba. Parang pagaspas ng malaking ibon. Paglingon niya, wala na ang banig sa silong. Lito, sigaw niya. Wala. Lumabas siya at sa pag-angat ng kanyang paningin, may nakita siyang lumilipad sa ulap. Isang makulay na banig na may sakay. Napapikit siya. Panahon na nga, bulong ni Lola, habang tahimik na humigpit ang hawak sa tasa ng kape. Sa langit ang ulap ay tila bumubukas, para bang may inaanyayahang pumasok. Si Leo ay nakasakay sa banig, mahigpit na yakap ang sarili. Nanginginig, hindi dahil sa lamig kundi sa bugso ng damdamin. Halong takot, tuwa, at isang bagay na mas malalim pa sa lahat ng iyon, paniniwala. Habang lumilipad ang banig, paitaas, may mga ibong kanyang nilampasan. Mga puti at bughaw na tila napahinto sa paglipad, nagkatinginan at saka tumingin sa kanya na parang nagtatanong, "Sino ka? Saan ka patungo?" Ngunit si Lito ay hindi na nagtaka. Sa pagkakataong iyon, alam niyang may isang bagay na nagsisimula. Ito na nga, simula ng isang bagay na matagal ko nang hinahanap, kahit hindi ko alam na hinahanap ko pala. Habang lumilipad sa alapaap, napansin ni Lito ang mga pagbabago sa paligid. Ang langit ay hindi na lang bughaw. Sa bawat ulap na dinaraanan niya, may bahagyang liwanag na sumisilip. Kulay ginto, luntian at lilang tila alon ng bahaghari. Sa bawat pagdaan may tunog ng mga himig na hindi niya naririnig kundi nararamdaman. Parang musika para sa kaluluwa. Sa di kalayuan, isang anyo ng lupain ang dahan-dahang sumusulpot mula sa hamog. Isang bundok, hindi matarik, kundi banayan ang hubog. Ila isang higanteng natutulog na nilalang na tinakpan ng bulaklak at liwanag. Ang mga puno roon ay mas mataas paysa sa karaniwang kahoy. May mga dahong kumikislap sa liwanag ng araw na tila gawa sa salamin. May mga talon na bumabagsak, ngunit hindi gumagawa ng ingay, at mga paru-parong mas malaki pa sa kamay ni Lito. Palipad-lipad sa paligid. Dahan-dahang bumaba ang banig sa isang gilid ng bundok kung saan may isang malawak na parang na punong-puno ng bulaklak. Kulay puti, lila, kahel at asul, lahat may kakaibang liwanag sa gitna. Sa bawat yapak niya sa damuhan, nararamdaman niya ang banayad na pag-init ng lupa. Parang may buhay ang mismong paligid. Ito ba ang sinasabi nilang engkantadong lugar? Lito, napalingon siya. Mula sa gitna ng liwanag, dahan-dahang lumitaw ang isang babae, isang diwata. Ang buhok niya ay parang sinad ng buwan, mahaba hanggang baywang. Kayumanggi ang kanyang makinis na balat. At ang mga mata niya'y malalim at parang may itinatagong karunungan na galing pa sa matagal na panahon. "Kayo po si?" tanong ni Lito. Halos ayaw lumabas ng tinig. "Diwata Mayari," sagot ng diwata. Ang tinig nito'y tila hangin na dumaan sa mga kampanilya. "Matagal ka naming hinintay." "Hinintay? Bakit po ako?" Napaatras si Lito ng kaunti. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa dami ng tanong na biglang pumasok sa isip niya. "Hindi ko po alam kung anong nangyayari. Wala po akong alam sa ganito." Lumapit si Diwata Mayari. Banayad ang mga hakbang at ang damuhan sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila sumasayaw sa bawat galaw niya. "Hindi mo kailangang malaman ang lahat, Lito," sagot niya. "Sapat nang naniniwala ka at sumama ka." "Pero bakit ako?" muling tanong ni Lito. "Isa lang akong batang iniwan ng ama. Tahimik, mahilig gumuhit. Hindi ako espesyal." Mumiti si Mayari. "Ikaw ang tagapagdala ng bulaklak." Napakunot noo si Lito. Anong ibig sabihin yun? Sa halip na sumagot agad, inilahad ng diwata ang kanyang palad. Sa gitna nito, biglang sumulpot ang isang gintong bulaklak.
gaya ng pinitas ni Lito Fanina sa tabi ng ilog. Ngunit ang bulaklak na ito'y may apoy sa gitna, liwanag na hindi nakakapaso o hindi nakakabighani. Ang mundong ito, patuloy ni Mayari, ay pinagsasama-sama ng mga tanikala ng paniniwala, kabutihan at koneksyon. Pero sa bawat henerasyon, may isa na ipinapanganak na may kakayanang pagdugtungin ang mga pusong pinaghihiwalay ng panahon. Banig, mahinang bulong ni Lito, koneksyon. Pumango si Mayari. Ang banig na sinakyan mo ay hindi basta lumilipad. Ito ang tagapagdala ng alaala at ng kapalaran. Ngunit hindi ito pikilos kung hindi dahil sa'yo. Ako po ang dahilan kaya ito gumalaw. Hindi niya alam kung matutuwa o matatakot. May misyon kang dapat tuparin, dagdag ni Mayari. Sa bawat paglipad, may patutumuhang bahagi ng mundong nalimutan. Mga lugar kung saan ang panahon ay natigil o ang alaala ay nawala. Ikaw ang mag-uugnay ng mga to. Tahimik lang si Lito. Pakiramdam niya, sinasabi ng diwata ang isang bagay na matagal na niyang nararamdaman sa puso niya, pero natakpan ng takot. Paano po yun gagawin? Tanong niya, halos pabulong. Wala po akong kapangyarihan, hindi po ako diwata tulad niyo, at hindi rin po ako bayani. Iyan ang akala mo, tugon ni Mayari. Pero ang kapangyarihan ay hindi laging sigaw o liwanan. Minsan ito'y pakiramdam, pagpili, paninindigan. Tumahimik muli ang paligid. Nagsimulang umihip ang malamig na hangin at ang mga bulaklak sa parang ay sabay-sabay na yumuko, parang pagpugay. Susubukan ko, ani Lito. Bahagyang nanginginig. Kung totoo ang lahat ng to, kung talagang may kailangan akong gawin, ayokong tumalikod. Lumapit si Mayari at dahan-dahang inilagay ang gintong bulaklak sa kanyang palad. Ito ang simula, Lito, ang unang bulaklak. Gamitin mo ito kung kailan ka pinakanangangailangan. Huwag mo lang kalimutang ang pinakamakapangyarihang bagay sa lahat ay ang pagpili. At sa sandaling iyon, muling lumipad ang banig. Hinipan ng hangin, kumislap ang mga burda nitong hugis, bituin at buwan. Tinapik ni Mayari ang gilid nito at sa isang kisap mata, iniangat muli ang katawan ni Lito. Nararamdaman mo na ba? Tanong ni Mayari. Opo, sagot ni Lito. Mahina pero malinaw. Parang matagal ko nang gustong umalis. At ngayon, handa na ako. Lumipad si Lito kasama ang banig sa isang langit na tila walang hanggan. Ngunit kakaiba na ang hangin. Hindi na ito malamig tulad ng una, kundi may init na dumarampi sa kanyang balat. Unti-unting nagbago ang kulay ng paligid. Mula sa bughaw ay naging kahel, saka naging pula. Tila isang dapit hapon na walang hangganan. Ang ulap ay hindi na puti, kundi tila usok mula sa sinusunog na kahoy. Nasaan na ako? Tanong ni Lito sa sarili habang patuloy ang paglipad. Kabado ang dibdib niya, hindi dahil sa takot, undi dahil pakiramdam niya'y may nilalapitan siyang mahalaga, malapit sa puso at matagal nang nakatago. Ilang saglit pa tumambad sa kanyang paningin ang isang karagatan, hindi gawa sa tubig kundi ng apoy. Isang dagat ng apoy ang sumalubong sa kanya, mga alon na kulay kahel, pula at ginto ang humahampas sa baybayin ng itim na buhangin. Ngunit ang apoy ay hindi ordinaryo. Sa halip na magliyab ng marahas, ito'y kumikilos na parang tubig, sumasayaw, umuugong, uniikot. Hindi ito sumusunog. Wala itong usok. May sariling musika, isang himig ng pagdurusa, pag-asa at pagkalimot. Bumaba ang banig sa isang bangin na nakadungaw sa apoy. Tahimik si Lito, pero dama niyang hindi ito basta tanawin. Ito ay isang alaala, isang mundong binuo ng mga iniwang kwento. Paglapag ng banig, bumaba si Lito, bahagyang nag-aalangan. Ngunit sa sandaling tumapak siya sa lupa, isang malamig na inip ang dumaloy sa kanyang katawan, parang yakap ng isang bagay na matagal nang inaasam. Hindi naman ako nasasaktan, naisip niya habang pinapanood ang apoy na dumadaan sa kanyang anino. Pero dapat ba ako matakot? Naglakad siya sa gilid ng bangin at doon niya nakita ang mga nilalang, mga aninong lumulutang sa hangin, paikot-ikot sa ibabaw ng apoy. Hindi sila tao, hindi rin hayop. Papara silang mga alaala na may hugis, mga matang walang mukha. Mga kamay na nakabukas,
Mga boses na paulit-ulit na bumubulong, ngunit hindi mo marinig ng buo. Mahal kita, babalikan kita, huwag mo akong kalimutan. Ito na ba yung mga nakalimutan ng panahon? Biglang may isang nilalang na lumapit sa kanya, mas malinaw kaysa sa iba. Mukha itong tao pero ang balat nito'y tila gawa sa abo at liwanag. Ang mga mata nito ay kulay amber at sa bawat hakbang may naiiwang bakas ng apoy. Tumigil ito sa tapat ni Lito. Matagal na kitang hinihintay, sabi nito. Ang boses ay parang mahina at mainit na bulong, tulad ng apoy sa kalan. Sino ka? Tanong ni Lito. Bahagyang umatras, ngunit hindi ganap na nag-aalinlangan. Ako ang tinig ng mga nakalimutang alaala, ang apoy na hindi nakakasunog, kundi nagliliwanag upang maalala ang mga itinapon ng panahon. Bakit mo ako hinihintay? Tanong ni Lito. Dahil may hinahanap kang nawala sa buhay mo, sagot ng nilalang. Habang ang mga mata nito tila tumatagos sa puso ni Lito. Isang bahagi ng kwento mo na tinakpan ng takot, nandito iyon sa dagat na ito. Hindi ko alam kung anong hinahanap ko, sagot ni Lito, halos pabulong. Totoo, ngunit narito ka at iyan ang mahalaga, ani ng nilalang. Tingnan mo ang apoy, Lito. Hindi ito pananakot, ito ay paalala. Bawat alab nito ay isang alaala, bawat apoy ay isang tanong. Lumapit si Lito sa gilid ng bangin. Tumingin siya sa ibaba, sa isang iblap. Nakita niya ang usang imahe sa gitna ng apoy. Isang batang lalaking nakaupo sa ilalim ng puno, umiiyak habang yakap ang isang lumang laruan. Napasinghap si Lito. Ako yun. Bumalik ang alaala, ang araw nang iwan sila ng kanyang ama, ang mga gabing umiiyak siya sa silid, ang mga tanong na hindi masagot ng kanyang ina. Bakit hindi siya bumalik? Bulong niya, nanginginig ang tinig. Hindi lahat ng pag-alis ay pagtakas, sabi ng nilalang. May mga kwento ring sinakripisyo upang protektahan ang iba. Kailangan mong malaman ang buo. Paano? Tumuro ang nilalang sa gitna ng dagat ng apoy. Sumisid ka, hindi upang masaktad, kundi upang maalala. Napatingin si Lito sa banig, tila nag-aanyaya ito, handa siyang saluhin. May babalik pa ba sa akin? Tanong ni Lito. Kung ang puso mo'y bukas, babalik ang dapat bumalik. Dahan-dahan siyang umakyat muli sa banig. Huminga siya ng malalim, nilingon ang nilalang. Salamat. Tumango ito. Baka sa huli, hindi mo ako maalala. Pero ang apoy, lagi kang maaalala. At lumipad muli ang banig, patawid sa dagat ng apoy. Sa bawat daan nito sa ibabaw ng naglalagablab na alon, may sumisibol na mga bulaklak ng liwanag. At sa kanyang dibdib, may apoy ding sumiklab. Hindi para sunugin ang nakaraan, kundi upang ilawan ang daraanan. Habang tumatawid si Lito sa himpapawid, dahan-dahang nagbabago ang tanawin. Ang pulang liwanag ng apoy ay unti-unting napalitan ng gintong sinag na tila isinasalubong siya sa isang bagong mundo. Napansin niyang ang hangin ay naging mas magaan. Ang ulap ay naging mas maputi. Hindi lang basta ulap, kundi tila kapirasong liwanag na may anyo. Ang banig ay parang alam kung saan pupunta. Hindi ito nagdalawang isip, tuloy-tuloy lang ang paglipad nito, pataas ng pataas. Hanggang sa makita nila ang isang kamangha-manghang tanawin, isang palasyo na parang nakalutang sa gitna ng araw at ulap. Ang palasyo sa ulap ay hindi gawa sa marmol o bato, kundi sa kumikislap na liwanag, mga haliging hinubog mula sa sinag ng araw, at mga bubong na tila nililok mula sa pinakamalambot na ulap. Ang kinatatayuan nito ay hindi lupa kundi makapal na hamog, malamig sa paa at malambot, pero hindi siya lumulubog. Ang banig ay dahan-dahang bumaba sa gitna ng isang pabilog na bulwagan, kung saan nakaukit sa paligid ang mga hugis bituin, buwan at bulaklak, mga disenyong kapareho ng mga burda sa banig. Lumingon si Lito. Tahimik, walang ibang naroon. Ngunit may kakaibang presensyang bumabalot sa buong paligid. Parang minamasdan siya ng libu-libong matang, hindi niya makita. Mabuhay ka, tagapaglakbay. Napalingon siya. Mula sa isang arko ng ulap, lumabas ang isang matandang lalaki. Nakasuot ng mahaba't puting kasuotan na may habing ginto. Ang kanyang buhok at balbas ay tila ulap din, manipis at kumikilos ayon sa ihip ng hangin. Sa kanyang likod,
May hawak siyang isang baston na gawa sa tila liwanag ng araw. "Sino po kayo?" tanong ni Lito, bahagyang napaatras. "Ako ang tagapangalaga ng Habit Bonita," sagot ng matanda, sabay yuko. "Bantay ng alaala, tagabantay ng banig." "Banig?" sagot ni Lito. "Bakit po? Bakit po ako dinala rito? At bakit ako?" Lumapit ang tagapangalaga at itinuro ang banig na ngayoy nakalatag sa gitna ng silid. Kumikislap ang mga sinulid. Hindi ordinaryo ang banig na iyan. Hindi rin ito simpleng gamit sa pagtulog. Ito ay isang daluyan, ginawa ng isang matandang manggagaway, maraming taon na ang nakalipas. "Gawa ng manggagaway?" tanong ni Lito. Pero sabi ni Lola, itinabilang nila ito. Tumango ang matanda. "Tama ang iyong lola. Siya ay isa sa huling pinagkatiwalaan ng banig. Ang manggagaway na lumikha nito ay minsang tumulong sa kanya, isang pagsasagip na binayaran ng panata." "Anong panata?" "Na ang banig ay hindi ibibigay sa kahit sino. Kailangang ito'y sumunod lamang sa tatahak sa landas ng puso. Iyong may kakayanang magdala ng alaala, ng sugat, ng pag-ibig at ng pag-asa." Tahimik si Lito, pinagmamasdan niya ang banig habang unti-unting tumitibok ang mga burda nito. Isang parte ng kanyang sarili ang gusto pang umatras, magtanong, tumanggi. Ngunit isa pang parte, mas malalim, mas totoo, ang naguudyok na tanggapin. Ano po ang ibig sabihin ng tagapag-ugnay ng mga pusong pinaghiwalay ng panahon? Tanong niya. Mumiti ang tagapangalaga. Ang panahon ay hindi palaging tuwid. Minsan ito'y naliliko, napuputol o sadyang binubura. Ngunit may mga pusong nagmamahalan kahit hindi magkasama sa oras. May mga alaala na naghahanap ng katapusan. Ang banig ay tagapagdikit, tagapagdugtong. Sa bawat hibla nito ay may kwento at ikaw ang magiging tulay. Tulay para saan? Para sa mga pusong iniwang naglalakbay. Para sa mga kwentong hindi natapos. Para sa mga tanong na walang sagot. Bumigat ang dibdib ni Lito. Lola ko, matagal siyang naghintay sa isang sagot, isang pagbabalik. At habang sinasabi niya iyon, nakita niya sa gitna ng bulwagan ang isang imahe. Si Lola Sela, nakaupo sa kubo, hawak ang isang lumang litrato. Sa tabi nito ay may lalaking hindi niya masyadong matandaan. Pamilyar pero malabo. At bigla na unawaan niya. Hindi lang ito tungkol sa akin. May kwento rin si Lola na hindi natapos. Ano pong dapat kong gawin? Tanong niya. Nilapitan siya ng tagapangalaga at marahang idinampi ang hintuturo sa kanyang noo. Isang biglang agos ng liwanag ang bumalot sa kanyang isip. Mga larawan ng nakaraan, mga lugar na hindi niya pa napupuntahan, at mga damdaming hindi kanya pero nararamdaman niya. Manatiling bukas ang puso. Wika ng tagapangalaga. Sa susunod mong paglalakbay, masusubok hindi lamang ang tapang mo, kundi ang pananampalataya mo sa pag-ibig, kahit sa gitna ng pagkawala. Muling bumangon ang banig. Umislap ito at ang hangin ay umikot sa paligid. Tumayo si Lito, hinawakan ang gilid nito. Handa na po ako, aniya, kahit ang tinig niya ay bahagyang nanginginig. Hindi kailangang maging sobrang matapang. Sabi ng tagapangalaga, ang mahalaga tapat ang iyong puso at patuloy kang naniniwala. At sa isang kislap ng liwanag, muling lumipad ang banig. Iniwan nito ang palasyo sa ulap, dala ang bagong kaalaman at ang unang hakbang ng isang misyon. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa mga pusong nakalimutan, iniwan at patuloy na naghihintay. Hindi tulad ng mga naunang paglalakbay. Ang daang tinatahak ng banig ngayon ay walang kulay. Wala ring musika. Kulay abo ang langit at ang hangin ay walang amoy. Hindi mabango, hindi rin mabaho. Parang huminto ang mundo. Napansin ni Lito na kahit ang banig ay tahimik, walang pulso ang mga burda at walang kislap ang mga sinulid. Tila may pinapasok silang lugar na kahit ang mahika ay nagpipigil ng galaw. Nasaan tayo ngayon? Bulong niya. Ngunit walang tumugon. Maya-maya pa'y bumagal ang paglipad. Naglaho ang paligid at sa isang iglap, dumapo sila sa isang lugar na mahirap ilarawan. Tahimik. Hindi lang basta tahimik. Pipi ang lahat. Ang mga puno sa paligid ay nakayuko, ngunit hindi gumagalaw.
Ang damo ay hindi sumasayaw sa hangin. May mga ibong lumilipad, ngunit nakapirmi sa ere, tila pinindot ang pos sa mundo. Kahit ang araw sa langit ay hindi gumagalaw, hindi umiinit kundi nakatigil na parang larawang isinabit sa alapaap. Parang walang oras dito, naisip ni Lito. Bumaba siya mula sa banig at kahit ang kanyang mga yapak ay walang tunog. Ang lupa ay hindi malamig, hindi rin mainit, wala itong emosyon. Tila ba pati ang lupa ay napagod ng maghintay habang nililibot niya ang paligid. Naramdaman niyang may kung anong humihila sa kanya. Hindi pisikal, isang alaala, isang bigat sa dibdib na pamilyar. Hanggang sa marating niya ang isang maliit na clearing at sa gitna nito may nakaupong lalaki sa isang kahoy na bangko. Nakatungo ang ulo nito, ang mga palad ay magkasalubong sa pagitan ng mga tuhod at ang likod ay mahagyang nakayuko. Parang matagal nang nakaupo roon, naghihintay. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa bawat hakbang niya, parang bumibilis ang tibok ng kanyang puso, kasabay ng kabigatan ng mga taon na puno ng tanong. Saan siya nagpunta? Bakit siya umalis? Bakit hindi siya bumalik? Paglapit niya, dahan-dahang tumingala ang lalaki. At doon, sa sandaling iyon, nagsalubong ang kanilang mga mata. Mata na maagal na niyang inalala sa lumang litrato. Mata na minsan niyang nakita sa salamin tuwing sinusubukang kilalanin ang sarili. Papa, hindi siya nakagalaw. Ang lalaki ay marahang tumayo. Ang tinig nito ay mahina, paos, ngunit punong-puno ng damdamin. Lito, anak, ikaw na ba yan? Ngunit isang bagay ang agad niyang napansin. Ang mukha ng kanyang ama ay hindi nagbago. Ito pa rin ang itsura ni Mang Danilo sa mga alaala niya. Walang puting buhok, walang kulubot, walang bakas ng paglipas ng panahon. Parang hindi ito tumanda. At sa gitna ng lahat ng tanong, may isang bahagi sa kanya, isang batang paulit-ulit na nagtangkang intindihin kung bakit siya iniwan. Ang hindi na napigilan. Bakit? Iyon lang ang lumabas sa kanyang bibig. Mahinang tanong niya, ngunit takos sa kaluluwa. Lumapit ang lalaki, si Mang Danilo, ang kanyang ama. Hindi ako umalis dahil gusto kong iwan kayo. Wika ni Danilo. Naipit ako sa lugar na to, sa pagitan ng oras at alaala. Paano yon? Tanong ni Lito. Tinig ay nakinginig. Naipit ka sa panahon. Tumango si Mang Danilo. Ang mga matay puno ng pagsisisi. Matagal ng panahon. May nahanap akong lumang banig, parang sayo. Hindi ko rin inakala na may mahika pala ito. Sinubukang kong sumakay, dala ng takot, ng pagkalito. Nagising na lang ako sa lugar na to. At simula noon hindi na ako makalabas. Para akong kinulong ng isang alaala na hindi kayang humarap sa sarili. Bakit hindi ka lumaban? Bakit hindi ka bumalik? Bahagyang lumakas ang tinig ni Lito. Si Mama, si Lola, ako, lahat kami naghintay sa'yo dahil hindi ko alam kung paano. Sagot ni Danilo halos pabulong. Nung una sinusubukan kong lumaban, pero habang tumatagal ang takot, ang hiya, naging pader na hindi ko na maakyat. Dito, walang oras. Pero sa puso ko, araw-araw akong pinaparusahan ng pagkawala ko. Tahimik si Lito. Sa wakas, narito na ang ama niya. Buhay, totoo, pero hindi siya sigurado kung sapat ba iyon. Ito ba ang sagot na matagal ko nang hinahanap o isa lang itong bagong sugat? Patawarin mo ako anak, ani Mang Danilo. Lumuhod sa harap niya, hindi ko kayang mawiin ang mga panahong nawala. Pero sana, matanggap mo pa rin ako, kahit sandali lang, ngayon lang. Lumapit si Lito. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ng kanyang mga kamay. Yakap? Tulak? Hawak? Pero may isang tanong na pumasok sa isip niya. Tahimik at malalim, higit pa sa galit. Pwede pa po ba tayong magsimulang muli? Tumayo si Mang Danilo at sa unang pagkakataon, gumiti, payak, pagod, pero totoo. Kung okay lang sa'yo, simulan na natin ngayon. At sa sandaling iyon, may marahang pagyanig sa paligid. Ang mga ibon sa ere ay muling pumakpak. Ang hangin ay gumalaw, ang damo ay sumayaw, at ang araw ay gumalaw muli. Tumingin si Lito sa paligid, nanginig. Umaandar na ulit ang oras. Tumango si Mang Danilo at nagsabing, kasi hinarap mo ang sakit, hindi mo ito tinakasan. Lumapit ang banig, kumikislap na muli ang mga burda nito, handa na sa susunod na paglalakbay. Tumingin si Lito sa ama. Sasama ka ba sa akin?
Ngunit bago pa makasagot si Danilo, mula sa ere ay bumaba ang liwanag. Isang boses ang dumali sa hangin, malamig, malambing at makapangyarihan. Lito, wika ni Mayari. Oras na para pumili. Sa paglitaw ng diwata, muling tumigil ang hangin sa pagdaloy. Sa kanyang presensya, tila lumambot ang liwanag at tumahimik ang palibid na para bang mismong oras ay nagbigay daan sa kanyang pagdating. Lumapag siya sa pagitan ni Lito at Mang Danilo. Payapa ang muka. Ngunit ang mga matay may dalang lalim na parang nakikita ang puso ng bawat nilalang. Ito na ang huling bahagi ng paglalakbay mo sa pagitan ng mga mundo, sabi ni Diwata Mayari. Ngayon, kailangan ng pumili ng iyong kaluluwa. Pumili, ulit ni Lito, bahagyang umatras. Nang ano? Hinaplos ni Diwata Mayari ang hangin at mula rito'y lumitaw ang dalawang imahe, parang hologram sa liwanag ng buwan. Sa kaliwa, ang larawan ng kanyang ama. Si Danilo, nakangiti, hawak ang kanyang kamay at sa paligid nila'y isang mundong maliwanag, walang oras, walang pagtanda, payapa, walang hirap, walang luha. Sa kanan, ang imahe ng kanyang ina, nakaupo sa gilid ng kubo, pagod ang mukha, lukot ang damit, at ang mga matay nakatingin sa malayo, puno ng lungkot at paghihintay. Sa kanyang paligid ay mundong totoo, marumi, magulo, puno ng pasakit. Manatili ka rito, paliwanag ni Mayari. Ang makakasama mo ang iyong ama magpakailanman. Wala ng sakit, wala ng lungkot. Ang lugar na ito ay hiwalay sa panahon. Wala ring katapusan. At impipiliin ko naman ang pagbabalik? Tanong ni Lito, may tinig na halos hindi lumalabas. Babalik ka sa mundo ng tao. Muling sasalubong sa bigat ng responsibilidad, sa sakit ng realidad. Ngunit sa pagbabalik mo, may kapangyarihan kang baguhin ang takbo ng kapalaran. Hindi mo man mabawi ang lahat, ngunit maari mong buuin muli ang nawasak. Natahimik si Lito. Tumalikod siya sa imahe, tumingin sa ama, sa kanyang mga mata, sa mga pinipigil nitong luha. Pa, bulong niya. Gusto kong sabihin oo. Gusto kong piliin ang pananatili. Gusto kong ayusin ang mga panahong nawala sa atin. Lumapit si Mang Danilo. Marahang hinawakan ang kanyang palikat. Ako rin anak. Walang araw na hindi ko pinangarap na maibalik ang pagkatao ko bilang ama mo. Pero kung pipiliin mong manatili rito, sino ang mananatili sa kanya? Sabay tingin sa imahe ng kanyang ina. Ako ang nawala. Ako ang may pagkukulang. Pero ikaw ang may pagkakataong bumuo muli. Kung may dapat magsakripisyo, ako na lang. Umiling si Lito, ramdam ang punit sa kanyang dibdib. Pero fayuhin ang nawala. Pa, ako ang iniwan. Alam ko, at iyon ang sakit na dadalhin ko habang buhay, sagot ni Mang Danilo. Pero kung pipili ka ayon sa galit, magiging katulad mo lang ako. Tumulo ang luha ni Lito, ngunit hindi siya umiiyak. Hindi ito iyak ng kahinaan, kundi ng pag-unawa. Kung iiwan kita rito, maliligtas ka pa ba? Tanong niya. Hindi ko alam, sagot ng ama. Pero kung ang kapalit ay ang pagkakabuo ng mundo na iniwan ko, mas pipiliin kong mabulok sa katahimikan kaysa manahimik ang puso mo sa maling dahilan. Lumapit si Mayari. Ang pagpili ay hindi laging panalo. Minsan ito'y pagbitaw sa gusto mo para sa mas mahalaga. Uminga ng malalim si Lito. Tiningnan ng kanyang ama ang larawan ng kanyang ina at ang sarili niya. Ang batang nawalan at ang binatang muling nagtatagpo ng sarili sa pagitan ng mga bitak ng panahon. Mahal ko ang aking ama, aniya, pero mas kailangan ako ng aking ina. Tumango si Mang Danilo, hindi na mapigilan ang luha. Yumuko siya at niyakap ang anak. Babalik ako sa inyo. Hahanap ako ng daan sa tamang panahon. Maghihintayin ako, tugon ni Lito. At sa oras na yon, uuna tayo. Muling lumipad ang banig, tangan si Lito. Sa pag-alis nito, tumingin siya sa ama na nakatayo sa gitna ng unti-unting kumukupas na tanawin. Tilang humihiwalay na ang mundo ng mahika sa mundo ng realidad. Paalam pa, dahan-dahang lumabo ang tanawin sa paligid hanggang sa mawala na ang liwanag ng mahika. Sa isang iglap, tulad ng panaginip na biglang natatapos, dumilat si Lito at siya'y naroon na muli sa silid ng lumang kubo. Ang liwanag mula sa bintana ay madilim-dilim pa, tilang madaling araw. Nakahiga siya sa banig, basang-basa ng pawis ang kanyang likod at ang kanyang dibdib ay kumakabog pa rin. Tila hinahabol ang isang alaala na kakagising pa lamang. Panaginip lang ba ang lahat?
Tanong niya sa sarili. Dahan-dahang tumindig at inilapat ang kamay sa dibdib. Doon niya naramdaman ang isang bagay na hindi niya maalala kung paano napunta roon. Sa kanyang palad ay may hawak siyang gintong bulaklak. Maliit ito, pero makislap, tila gawa sa liwanag ng araw at hinabi ng alaala. Hindi ito bulaklak ng mundo. Ito ay paalala ng paglalakbay, ng pagpili at ng pag-ibig. Napatitig siya rito ng matagal. Walang salita, walang paliwanag. Ngunit ang puso niya tila sinasabi, totoo ang lahat at pinili mo ang tamang daan. Bumaba siya sa kusina kung saan nadatnan niya si Lola Sela nagkatape sa tabi ng kalan. Hindi siya nagulat sa pagdating ni Lito. Tila ba alam niyang babalik ito. Magandang umaga, apo, aniya, hindi tumitingin. Mainit pa ang kape. Tahimik si Lito. Umupo siya sa harap ni Lola at inilapag ang gintong bulaklak sa gitna ng lamesa. Sandaling natahimik ang matanda. Tiningnan niya ang bulaklak, saka tumingin kay Lito. Alam ko na, bulong niya. Dinala ka niya. Nang panig, tumango si Lola. Oo, matagal ko nang alam na may isang araw na babalik ang banib para sa'yo. Pero hindi ko alam kung kailan o kung babalik ka pa. Napuno ng luha ang mga mata ni Lito. Hindi niya namalayang tumutulo na ito sa kanyang pisngi. Lola, nakita ko siya, si Papa. Nakausap ko siya. Niyakap ko siya. Hindi sumagot si Lola. Ngunit umikot siya sa mesa at tahimik na niyakap ang apo. Matagal, mahigpit, para bang pinupuno ang puwang ng maraming taon ng paghihintay at pananahimik. Anong sinabi niya? Mahina niyang tanong habang hinihimas ang buhok ni Lito. Na mahal niya kami, na pinagsisihan niya ang lahat. Na gusto niyang bumalik pero hindi niya alam kung paano. Alam kong totoo yan, sagot ni Lola, halos pabulong. Dahil hindi araw-araw lipo, may banig na gumigising. Hindi basta-basta binubuksan ng panahon ang sarili nito kung walang dapat ayusin. Maghapon silang tahimik sa kubo. Nagwalis si Lito, nag-igib, naglinis, para bang pinupunasan niya ang sarili niyang damdamin sa pamamagitan ng gawaing bahay. At si Lola, nakaupo sa kanyang upuan sa balkonahe, pinagmamasdan siya, pero hindi nang hirimasok. Bago dumilim, ibinaon ni Lito ang gintong bulaklak sa paso ng isang walang bulaklak na halaman sa harap ng kubo. Dito siya nababagay, wika niya. Kapag tinanim mo ang alaala, sagot ni Lola, umaasa ka rin ng pagbabalik. Pagsapit ng gabi, habang naghuhugas ng mga pinagkainan si Lito, may kumatok sa pintuan. Isang katok, walang kasunod. Napalingon si Lito sa kanyang lola, ngunit nakatingin na ito sa kanya. Hindi siya nagsalita. Lumapit si Lito sa pintuan. Marahang binuksan ito. At doon, nakasandig sa poste ng balkonahe, may bitbit na maliit na bag. Maputla, ngunit nakangiti. Siya, pa, usal ni Lito, halos hindi makapaniwala. Si Mang Danilo, ang kanyang ama. Buo, totoo, disenteng payat, may bahid ng pagod sa mukha. Ngunit malinaw na buhay. Hindi alaala, hindi anino, hindi mahika. Lito, bulong ng kanyang ama. Walang inaksayang segundo si Lito. Lumapit siya at niyakap ang ama. Hindi bilang tanong, kundi bilang sagot. Hindi ito yakap ng pagpapatawad, kundi ng pagpapatuloy. Nang matapos ang yakapan, lumapit si Lola. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang mga luha sa kanyang mata ay matagal nang pinigilang bumagsak. Nilapitan siya ni Mang Danilo, yumuko, at marahang hinawakan ang kamay niya. Inay, anak, bulong ni Lola, ang tagal mong nawala. Ngayon ko lang natutunan kung paano bumalik. Nagkatinginan silang tatlo. Wala nang kailangan pang sabihin. Sa gabing iyon, hindi na natulog si Lito. Nakaupo siya sa silong ng kubo, pinagmamasdan ang langit. Wala na ang banig, wala na ang musika, wala na ang liwanag, pero naroon pa rin ang damdamin. Sa kanyang tabi, sa paso ng halaman, nagniningning ang gintong bulaklak, kahit walang ilaw. Hindi ito masilaw, pero sapat upang makita na kahit sa dilim, may mga bagay na hindi nawawala. At nang sumikat ang araw kinabukasan, tila may bagong hiningang lumaganap sa buong paligid.
Ang mga dahon ng mangga ay bahagyang sumayaw. Hindi dahil sa hangin, kundi sa isang siglang hindi nila maipaliwanag. Sa ilalim ng puno, nakaupo si Lola Sela, marahang hinirimas ang paso ng gintong bulaklak, na kahit sa liwanag ng araw ay kumikislap na tila bituin. Sa di kalayuan, si Danilo ay abalang inaayos ang lumang jeep. Si Lito naman ay nakatayo sa gilid ng bakod. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa kalsada pababa ng burol. Kailangan mo siyang harapin, wika ni Lola Sela kay Mang Danilo, hindi nakatingin sa kanya. Ngunit parang alam ang bawat pintig ng puso ng anak. Tumango si Danilo. Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko sa kanya, inay. Hindi lahat ng sugat ay kailangang pag-usapan, sagot ni Lola. Minsan sapat na ang presensya para maghilong. Naglakbay silang tatlo sa lumang jeep ni Mang Danilo, na ayos at parang bagong gamit. Bagamat halatang mula pa sa ibang panahon. Tahimik ang biyahe. Walang nag-uusap, pero bawat katahimikan ay puno ng kahulugan. Ang kalsada ay tila naging ilog ng mga aninong tahimik na gumagalaw. Ang mga ibon ay lumilipad sa itaas, ngunit hindi nag-iingay. Kahit ang mga kuliglig ay parang nakikinig sa kanilang mga yabag. Nang marating nila ang kubo ni Aling Lorna, kapansin-pansin ang katahimikan ng lugar. Sa likod ng malawak na bahay ng kanyang mga amo, simple ang kubo, may lumang habing kurtina sa bintana, basang labahan sa sampayan at batya ng tubig sa gilid ng pinto. Ang hangin ay hindi kumikilos. Ang mga halaman sa bakuran ay parang nakatigil sa paghinga. Tila ang buong kalikasan ay huminto upang pakinggan ang susunod na kabanata. Bago pa sila makakatok, bumukas ang pinto at lumabas si Aling Lorna. Napakurap siya, tila hindi agad maiproseso ang nakikita. Lito, mahinang usal niya. Opo ma, sagot ng binata. Ako nga. At nang makita niya si Danilo na nakatayo sa likod ni Lito, hawak ang kanyang lumang sombrero, ang mga matay puno ng pagsisisi at panalangin, napaatras si Aling Lorna. Napakapit siya sa pintuan, hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng alaala. Danilo, tanong niya, halos hindi maalabas ang tinig. Paanong? Lorna, wika Mang Danila, hindi ko alam kung may karapatan pa akong tumayo sa harapan mo, pero nandito ako, dala ang lahat ng hindi ko nasabi at lahat ng gusto kong ayusin. Tahimik, tanging tunog ng ibong maya sa bubong ang gumuguhit sa katahimikan. Gusto mong patawarin kita? Tanong ni Lorna habang hindi mapakali ang mga kamay. Pagkatapos ng lahat, ng mga gabing walang makain, ng tahimik na pag-iyak ng anak mo, ng mga tanong na ako lang ang sumasagot. Hindi, sagot ni Danilo. Gusto ko lang marinig mo na mahal pa rin kita, na hindi ko piniling iwan tayo. Mahirap ipaliwanag na nawala ako sa ibang, at na yun lang ako muling nakabalik. Tumingin si Lorna kay Lito, na ngayon ay tahimik na nakatayo sa tabi. Tila siya ang naging hangganan ng dalawang mundo, ang iniwang sugat at ang pag-asang muling mabubuo. Anong gusto mo, anak? Tanong niya. Gusto kong makita kayong magkausap. Gusto kong makita kayong magkasama sa isang hapunan. Hindi para sa akin, kundi para sa inyo rin. Matagal na nakatitig si Aling Lorna kay Danilo bago siya tumango. May niluto akong munggo, mahina niyang wika. Sige, pumasok kayo. Biglang dumilim ang langit. Hindi dahil sa ulap, kundi sa aninong biglang bumalot sa paligid. Puminto ang lahat. Ang hangin, ang alon ng damo, ang liwanag sa dahon. Ang oras ay tila lumubog sa sarili nitong kaharian. At mula sa gitna ng bakuran, lumitaw si Diwata Mayari. Hindi na siya liwanag lang. Siya ay hubog ng araw, ng gabi, ng hangin. Ang kanyang mga mata ay salamin ng langit. Naglalaman ng mga alaala ng mundong lampas sa pangarap. Mga nilalang ng lupa, wika niya. Ang tinig ay umalingaw-ngaw sa hangin, sa puno, sa batong nasa paanan ng kubo. Panahon na upang pakinggan ang salitang matagal nang itinatago ng katahimikan. Lumingon siya kay Lorna, diretsyo. Si Mang Danilo ay hindi tumalikod.
paliwanag ni Mayari, habang tahimik ang buong paligid at tila pati ang hangin ay nakikinig. Hindi siya umalis ng kusa, siya ay tinangay, nawala sa isang puwang sa pagitan ng alaala at panahon, isang lugar na hindi sinusukat ng oras, kung saan ang pag-iral ay gaya ng paghinga ng gabi, palihim, walang tulog at tila walang hanggan. Napatitig si Aling Lorna kay Danilo. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang dibdib, parang kinakapkap ang sariling puso upang hanapin ang tamang damdamin. Galit ba? Lungkot? O ginhawang may halong pangungulila? Kaya ba, aniya, halos hindi maituloy? Kaya ba, hindi siya tumanda? Tahimik si Mang Danilo, parang gustong sumagot pero hinayaan niyang si Mayari ang magpatuloy. Oo, sagot ni Mayari. Sa mundong iyon, ang panahon ay hindi umaandar, hindi lumalalim ang gabi, hindi rin sumisikat ang araw. Lahat ay nakatigil, ang tanging gumagalaw ay alaala, at ang alaala ay hindi nagpapaluma, kundi nagpapabigat. Napaupo si Aling Lorna. Hawak pa rin ang luha, ngunit hindi na ito galit. Pagkalito, pagod, pagtanggap, lahat iyon sabay-sabay. Pero bakit na yun lang, bulong niya. Bakit kailangang anak pa namin ang maghanap sa anya? Tumingin si Mayari kay Lito, na nanatiling tahimik sa tabi. Dahil ang puso ng isang anak, sabi ng diwata, ang tanging may kapangyarihang sumulat muli ng daang nawala. Hindi mabubuksan ang daang iyon sa pamamagitan ng galit, ni ng paghihintay, kundi ng pag-ibig. Ang pag-ibig na hindi kumukupas kahit anong gawin ng panahon. Dahan-dahang lumapit si Mang Danilo. Humawak siya sa balikat ni Lorna. Hindi sila nag-usap, ngunit ang katahimikan ay nagsalita para sa kanila. At ang buong paligid ay tila huminga ng maluwag. Muling umihip ang hangin, muling kumilos ang mga dahon, at sa isang iglap, nagsimulang umindak ang gintong bulaklak sa kamay ni Lola Sela. Sumabay sa pintig ng pag-asa. Narito na kayo, wika ni Mayari. Hindi dahil sa mahika, kundi dahil pinili ninyong bumalik sa isa't isa. Pagkatapos, ang diwata ay lumingon sa mga puno, sa mga ulap, sa mismong lupa. Muling magkakabuhay ang lahat kapag ang sugat ay pinanggap, hindi ikinubli. Mula rito, hindi na ako kailangang magpakita. Nasa inyo na ang liwanag. At sa isang kisap mata, siya'y naglaho. Ngunit ang bakas ng kanyang tinig ay nanatili sa hangin, parang awit ng puno kapag gabi. Pagsapit ng hapon, bumalik silang apat sa kubo ni Lola Sela. Sa gitna ng bauran, kung saan tumatama ang pinakamainit na sinag ng araw, naghukay sila ng maliit na butas. Doon nila itinanim ang gintong bulaklak, ang alaala ng lahat ng paglalakbay, lahat ng desisyong bumuo sa kanila. Si Lola Sela ang unang nabuhos ng lupa. Sumunod si Aling Lorna, si Mang Danilo at si Lito. Tahimik ang lahat, ngunit sa bawat dawot ng lupa, may bitbit na dasal, may kasamang liwanag. Hindi lahat ng binhi ay nagbubunga agad, sabi ni Lola. Pero kapag tinanim ng buo ang loob, tumutubo kahit sa gitna ng luha. Kinagabihan, nagtipon silang apat sa loob ng kubo. Sa mesa, may mainit na sinigang na isda, kamatis at niyog. Simple lang ang hapunan, pero puno ng katahimikan at damdaming matagal nang naipon. Sa labas ng pintana, kumikislap ang mga bulaklak sa liwanag ng buwan. Hindi dahil sa mahika, kundi sa presensya ng isang pamilyang muling nabuo. Tahimik silang kumakain, hanggang sa mapansin ni Aling Lorna ang anyo ni Mang Danilo. Wala itong puting buhok, ni isang kulubot sa noo. Kalmado ang kilos, at tila ba mas bata pa nga sa anya. Hay nako, biro ni Lorna habang naglalagay ng sabaw sa mangkok ni Mang Lito. Sinong mag-aakalang mas bata talaga ako sa'yo? Napatawa siya, saka tumingin sa anak. Anak, tingnan mo mukhang mas malayo na akong matanda sa tatay mo oh. Napangiti si Lito, at kahit si Lola Sela ay natawa sa biro. Si Mang Danilo nahihiyang ngumiti, pero kita sa muka ang saya, at lungkot na bahagyang humahaplos sa gilid ng mata. Pasensya na, sagot ni Danilo. Hindi kasi umaandar ang oras sa mundong pinagbelhan sa Finn. Kaya pala, bulong ni Lorna, habang pinagmamasdan ng asawa. Baligtad na talaga ang panahon sa atin. Hinawakan ni Danilo ang kanyang kamay, marahan, tapat. Ang mahalaga, buo tayo ngayon, at wala sa edad ang pagmamahal. Sa labas, dahan-dahang tumigil ang hangin. Tahimik ang gabi,
ngunit mainit ang damdamin sa loob ng kubo. Parang ang bawat halakhak, bawat suyap, ay unti-unting bumubuo ng isang bagay na mas matibay pa sa mga taon. Ang muling pagkakaugnay ng isang pamilyang naghiwa-hiwalay. At sa bintana, patuloy pa rin kumikislap ang bulaklak. Hindi na dahil sa mahika ng diwata, kundi sa mahikang likha ng kapatawaran. Sa kanyang silid, binuksan ni Lito ang sketchpad. Sa unang pahina, si Mayari nakatindig sa gitna ng kulap. Sa ikalawa, ang banig sa lilim ng puno. Sa ikatlo, ang gintong bulaklak, tinataniman ng 4 na kamay. Sa huli, ang kubo, ang hapag, at ang tahanang muling binuo ng pag-ibig. Isinulat niya, ang mahika ay hindi laging lumilipad. Minsan, ito'y tahimik lang na lumalago sa lupa ng pagtanggap.